representante sa ayunhuyan sa liderato ng Kongreso. Samantala, ang Commission on Elections naman maglalabas ng resolusyon ukol sa exemption sa pagpapalabas ng fuel subsidy kaugnay ng election spending ban. Sa ating police report, isang nawawala matapos matabunan ng gumuhong lupa doon sa Norala, South Cotabato. Yung forced evacuation para sa mahigit 60 pamilya ipinatupad. At abangan humamaya sa ating international news, itong si Ukrainian President Zelensky hinimok si dating United States President Trump na ilatag ang kanyang peace plan para sa Russia at Ukraine. Sa balitang palakasan, Gilas Pilipinas nakatakda muling sumabak sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinag-iisipan na ng Office of Solicitor General na magsampa ng bagong reklamo laban sa bansang China sa Permanent Court of Arbitration. Sa pagkakataong ito ay iniulat nga ang pinsala dun sa mga coral sa West Philippine Sea. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, ang Office of Solicitor General ay nasa gitna ng isang ganap na pag-aaral ngayon sa legal options tungkol naman sa West Philippine Sea, kabilang na ang paghahain ng bago na nawang reklamo sa Permanent Court of Arbitration. Anya, kasalukuyan pa lamang silang nangangalap ng mga impormasyon ukol naman sa nasabing issue. Una nang nagsampa ng reklamo ang Pilipinas laban sa China noong taong 2013 para naman sa malawakang pag-aangkin nito sa bahagi ng West Philippine Sea sa ilalim ng 9-dash line claim nito. Noong 2016, nagpasya naman ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas. Pinapawalang bisa ang claim ng Beijing at sinasabing walang legal na batayan ang 9-dash line nito sa ilalim ng international laws. Gayunman, tumanggi ang China na kilalanin ang nasabing desisyon. Sa kabilang banda, inirekomenda naman ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kaso laban sa China tungkol sa tungkol sa usapin ng malawakang pag-aani ng corals dyan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tatalakayin niya ang naturang usapin kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, inihayag naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na mayroong 4 na pyroclastic density current ang naitala mula sa Bulkang Mayon. Sinabi ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol na ang pinakamataas na naitala ay kaninang alas 8:58 ng umaga na may ash plumes na umaabot sa 100-meter high. Sa kabila nito, sinabi ng ahensya na wala silang nakikitang dahilan para itaas ang Alert Level 4 sa Mayon Volcano. Sa kasalukuyan, nananatiling nakataas kasi ang Alert Level 3 sa aktibong bulkan sa Albay dahil sa tumitinding aktibidad o ang mga magmatic unrest. Ayon nga sa ulat ng ahensya, nagpakita na ang Bulkang Mayon ng 9 na mahihinang lindol at 147 na rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Sa ngayon, hindi pa rin pinapayagan ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng naturang Bulkang Mayon. Sa kaugnay pa ring balita, muling naglabas ng notice to airmen ang Civil Aviation Authority of the Philippines dahil naman sa muling pagdami ng aktibidad ng Mayon Volcano na maaari daw makaapekto sa mga flights. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio, ipinapairal ang notice to airmen simula pa kaninang pasado alas 7 ng umaga at tatagal naman ito bukas ng umaga at posibleng maglabas ng panibagong abiso kung sakasakali na nakikita pa ang banta ng naturang bulkan. Batay kasi sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, kaninang umaga nga ay nagkaroon muli ng panibagong pagbuga ng volcanic materials ang Bulkang Mayon. Kaugnay nito, nagbigay naman ng payo ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga piloto na iwasan muna yung ilang ruta malapit sa may bunganga ng bulkan at yan ay lalo na sa taas lamang na 11,000 feet upang maiwasan daw ang anumang panganib na maaring idulot ng mga binubugang abo ng naturang bulkan. Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin sa alert level number 3 ang Bulkang Mayon kahit ilang buwan na mula nang ito ay makitaan ng abnormalidad. Kaugnay pa rin ng balitang yan, naglabas ang Department of Health ng Health Advisory
upang tulungan ang publiko sa paghahanda para sa mga potensyal na panganib sa kalusugan na nauugnay sa ashfall ng Bulkang Mayon. Inuulat kasi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang muling pagbuga ng abo mula sa Bulkang Mayon. Inirerekomenda ng Department of Health ang iba't ibang hakbang sa kaligtasan bilang tugon sa mga aktibidad ng bulkan. Pinapayuhan ang mga residente na malapit sa Mayon Volcano na iwasang magbukas ng mga pinto at bintana o gumamit ng makapal na kurtina para mabawasan ang pagpasok ng mga ash particles. Binigyang diin din na ang pangangailangan ng paggamit ng mga face mask o iba pang panakip sa muka upang maprotektahan ng bibig at ilong na makalanghap ng abo. Kasama sa mga angkop na alternatibo ang mga surgical o medical mask, gayon din ang dust mask. Pinapaalahanan din ng Department of Health ang mga taong may hika at allergy na panatilihin ang sapat na supply ng mga iniresetang gamot at sundin ang mga rekomendasyon ng kanilang mga doktor upang maiwasan o makaiwas sa anumang sakit na dulot ng ash particles mula sa Bulkang Mayon. Sa ibang balita muna tayo mga kabombo, yung hepe ng Bacoor City Police Station ay pinasisibak na ni Philippine National Police Chief Acorda. Kasunod ho yan ang nabunyag na pangungutong ng dalawa sa kanyang mga tauhan at napakalaking halaga pala ng hinihingi nito kapag nangungutong itong mga tauhan dyan sa pulisya sa Bacoor City, Cavite. May pag-ulat si Bombo Marlene Podiernos. Tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na mananagot din ng Chief of Police ng Bacoor City Police Station. Ito ang matapang na ipinahayag ni Acorda kasunod ng pagkakaaresto ng dalawang police officers mula sa naturang hanay ng kapulisan ng dahil sa reklamong pangungutong sa mga transport group sa nasabing lugar. Batay kasi sa reklamo na karating mismo kay Philippine National Police Chief Acorda, modus ng mga ito na mangikil ng hanggang 1.5 million pesos na halaga kada buwan sa mga driver at operator sa Bacoor City, Cavite. Dahil dito ay hindi padulusitin ngayon ng pambansang pulisya sa pananagutan ng mismong Chief of Police ng Bacoor City Police Station na si Lieutenant Colonel Rudder Sakilyayan na alinsunod sa one-strike policy ng nanagkapailalim sa mas pinaigting na command responsibility sa buong hanay ng kapulisan na bahagi ng internal cleansing sa buong Philippine National Police. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. In line with our one-strike policy, the Chief of Police will be affected. He will be relieved. I will be giving the order as soon as we are done with the press conference. Well, it's more of we are looking at the command responsibility. That's why we are imposing one-strike policy. We are making sure that those commanders on the ground should be held accountable sa kanilang mga tao, and that is what we want to emphasize. Batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group, bandang alas 11:30 ng umaga kahapon nang ikasa ng mga operatiba ang entrapment operation laban sa mga suspects na kinabibilangan ng dalawang pulis na kinilalang sina Police Senior Master Sergeant Joselito Bugay at Police Staff Sergeant Dave Gregor Bautista kasamang isa pang sibilyan na kinilala namang si John Louis De Leon. Ito ay kasunod ng multiple complaints na natanggap ng pulisya mula sa local transport leaders nang dahil sa pangongolekta ng nasa 170,000 pesos sa bawat transport group sa kanilang lugar kada buwan bilang protection money. Sa kasagsagan ng operasyon, 3 firearms ang narecover mula sa mga suspect at pagkatapos ay agad naman silang dinalaan sa Criminal Investigation and Detection Group Southern Metro Manila District Field Unit Office para sa documentation at proper disposition. Samantala sa ngayon ay patuloy pa rin tinutugis ng kapulisan ang isang Egeline Gawaran na pinuno naman ng Bacoor Traffic Management Department na pinaniniwalaan ng Philippine National Police na kasabwat din ng mga suspek sa kanilang illegal na gawain. Kaugnay nito ay kapwa naman mahaharap sa criminal complaints ang mga akusado na kinabibilangan niya ng robbery charges, illegal possession of firearms at gayon na rin ang paglabag sa Omnibus Election Code. Bombo Dennis, Bombo Alaysa. Okay, Bombo Marlene, etong pangyayari na ito, dyan lang ba concentrated sa area ng Bacoor o may mga initial information na rin na nag-escalate na rin yung naturang grupo sa iba pang mga lugar dyan sa naturang probinsya? Bombo Dennis, batay doon sa pinaka huling report ng pambansang pulisya,
itong pangungutong umano, no, o itong pangungutong ng naturang mga pulis na miyembro nga ng Bacoor City Police Station ay doon, kagaya na nabanggit mo, doon lang sa area nila. Pero ito kasi ay nakarating sa pambansang pulisya through online, Bombo Dennis, dahil mayroong nag-post na isang concerned citizen na pahinggil nga dito sa masamang ginagawa ng kapulisan. At ito, Bombo Dennis, lumalabas na matagal o ilang buwan na yung itinagal nitong ginagawang pangungutong pangingikil ng pera nitong mga pulis na ito doon sa mga transport group doon sa Bacoor City, Cavite. Ito nga, Bombo Dennis, ang sinasabi ng mga kinaukulan, nung una daw kinakaya nga magbayad itong mga transport group bilang proteksyon nga upang hindi sila mahuli ng kapulisan ng mga otoridad kahit na anong kanilang gawin. Pero noong kalaunan kasi ay nahirapan na silang likumin, no, yung 170,000 pesos o yung kabuang 1.5 million pesos na halaga kada buwan na kanilang ibinabayad o sinisingil sa kanila itong mga pulis na sangkot nga dito nga sa issue ng pangungutong na doon sa kanilang lugar, Bombo Dennis. One just last point, Bombo Marlene. Hindi ba naman nauwi sa palitan ng putok o kaya naman ay tutukan itong ginawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group, knowing na sila ay nasa active duty, ibig sabihin, kargado rin ng armas, Bombo Marlene? Tama ka dyan, Bombo Dennis. Kung makikita mo doon sa mga video na aking ipinadala, bahagyang nagkaroon ng tensyon at may ilan pang, itong tatlong mga suspect nito ay tinangkapang tumakas o tumakbo, lumabas doon sa kanilang van na ginagamit, no. Pero agad naman itong natugunan ng mga operatiba upang madisarmahan itong mga suspect na ito, kung saan nga kagaya na nabanggit ko kanina, na-recover yung tatlong mga firearms na kanilang dala-dala ng mga oras na naganap itong entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mako pa tayo sa iba pa nating mga balita. Iniulat naman ni Speaker Ferdinand Romualdez na naaprubahan na ng House of Representatives ang 18 sa 20 panukala na prioridad na maipasa ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon nga kay Speaker Romualdez, mas maaga ng 3 buwan sa deadline na natapos ng Kamara ang mga panukala na tinukoy na bibigyang prioridad na maisabata sa pagpupulong ng LEDAC noong Hulyo 5. Sa isinagawang meeting kaninang umaga sa Malacanang, iprinesenta ni Romualdez ang mga naaprubahang panukalang batas. Ang mga LEDAC priority bills na naipasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ay ang mga sumusunod. Una rito ang amyenda sa Build, Operate, Transfer o ang Public-Private Partnership Act. Pangalawa rito ang National Disease Prevention Management Authority o ang Center for Disease Control and Prevention, Internet Transaction Act o ang E-Commerce Law, pati na rin ang Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team o ang HEART Act. Gayun din ang Virology Institute of the Philippines, pati na ang National Citizen Service Training o NCST program. Kasama rin dito ang Valuation Reform Bill ng Package 3 at ang E-Governance Act o ang E-Government Act. Kasama din dito ang Ease of Paying Taxes, Waste to Energy Bill, pati na ang New Philippine Passport Act at pang-12 ang Magna Carta of Seafarers. Gayun din na nasa 13 ang Right Sizing the National Government at pang-14 naman ang Anti-Financial Account Scamming o AFASA at ang Amendment to the Bank Secrecy Law. Kaugnay niyan, ang trabaho para sa bayan ng National Economic Employment Recovery Strategy ay naipadala na sa Malacanang para sa paglagda ng Pangulo, samantalang ang Automatic Income Classification Act for Local Government Units ay isusumite na rin sa Palasyo. Ang Philippine Salt Industry Development Act ay nakasalang naman sa Bicameral Conference Committee. Kaugnay niyan, ang dalawang nalalabi na kailangang ipasa ng Kamara ay ang House Bill No. 8969 o ang Military and Uniformed Personnel Pension System Act. Ito ay naaprubahan na sa ikalawang pagbasa noong Martes at isasalang sa botohan sa susunod na linggo. Ngayong araw mga kabombo Kasar Nation ay inaprubahan na rin ng Committee on Agriculture and Food ang panukala na mag-aamyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act at isasalang sa plenaryo ng Kamara bago matapos ang linggo. Sinabi din ni Romualdez na nakasalang na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na budget
para sa susunod na taon. Samantala, sinabi naman ni Romualdez na naaprubahan na ng Kamara ang 7 sa 17 panukala na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang huling State of the Nation address. Ang 2 ay nakasalang naman sa ikalawang pagbasa, samantalang ang nalalabing-8 ay nakasalang naman sa iba't ibang mga komite. Kaugnay pa rin yan, ipinagmalaki din ni Romualdez na noong nakaraang taon ay naproseso ng Kamara ang 1,150 panukala at resolusyon at naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ang 173 iba pang mga panukala. Samantala, tiniyak naman ng Office of the Ombudsman na gagamitin nila ang kanilang pondo upang mapahusay pa ang kumpiyansa ng publiko sa kanilang ahensya bilang tagabantay at tagapagbigay ng hustisya. Ito'y makalipas ngang aprubahan ng Kamara de Representantes ngayong araw ang panukalang 5.05 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman para naman sa fiscal year 2024 at si Vice Chairperson ng Committee on Appropriations at Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. ang nag-sponsor ng budget para naman sa naturang ahensya. Siniguro ni Abante na hindi mapupunta sa wala ang pondo ng Office of the Ombudsman kundi matitiyak na ito itutungo sa mga makabuluhang proyekto. Sa panig naman ni Abang Lingkod Party List Congressman Joseph Stephen Paduano, hiling nila na ma-review ang kahilingan ni Ombudsman Samuel Martires na tanggalin ang annual audit report mula sa General Appropriations Act. Inihayag kasi ni Martires noong panel deliberation na para maiwasan ang mga premature at maling konklusyon sa mga government officials ay dapat daw tanggalin o alisin ang anumang mga annual audit report. Binibigyang diin naman ni Paduano na ang pangunahing prioridad ay dapat pa rin palawigin ang karapatan ng publiko na maipaalam ang pinagagamitan ng pamahalaan ng pampublikong pondo. Dapat na hindi ipagkait ang ilang impormasyon sa pag-audit dahil naman maaari itong palalain pa ang reputasyon ng gobyerno dahil naman maaaring isipin ng taong bayan na mayroong itinatago ang ilang transaksyon mula sa public scrutiny. Pahayag pa ni Manila Congressman Bienvenido Abante. There are against corruption. These are humility, kindness, and charity. Humility is characterized by recognizing ourselves as mere creation. Bahagi po yan ng pahayag ni Manila Congressman Bienvenido Abante at Vice Chairperson ng naturang lupon na humihimay dito sa pondo ng naturang tanggapan. Samantala, sa iba pang balita, isiniwalat naman ng Commission on Elections na maglalabas ito ng resolusyon ukol sa exemption sa pagpapalabas ng fuel subsidy sa mga driver ng pampublikong sasakyan mula sa election spending ban, kaugnay huyan ng barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda sa darating na Oktubre 30. Ayon nga kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pagkatapos sa Kongreso, ilalabas ng Commission on Elections ang resolusyon ukol sa election spending ban sa fuel subsidy. Anya, sa isang araw lamang ay mailalabas na ang nasabing resolusyon. Nauna nang inilabas ng poll body ang Commission on Elections Resolution number 10944 na nagbabawal sa releasing, disbursing, or spending of public funds for social welfare projects mula September 15 hanggang October 30 na araw huyan ng barangay at youth polls. Giit ni Garcia na habang saklaw lamang ng Commission on Elections Resolution ang pamamahagi ng tulong na ibinibigay ng mga barangay, mas mabuting maglabas ng tahasang resolusyon na sumasaklaw sa fuel subsidy upang maiwasan ang mga legal questions. Nauna nang sinabi ng state-run na Land Bank of the Philippines na hinihintay na lamang nito ang desisyon ng Commission on Elections kaugnay ng disbursement ng naturang fuel subsidy. Bombo Sports News. Nakatakdang lumaban sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ang Gilas Pilipinas na magsisimula ho sa susunod na taon. Sa naging draw na isinagawa ng FIBA Asia Management kahapon doon sa Doha, Qatar, nakahanay ng Pilipinas ang Team New Zealand, Chinese Taipei at Hong Kong sa ilalim ng Group B. Ang qualifying games ay isasagawa sa pamamagitan ng home and away format sa loob huyan
ng 3 window sa ilalim pa rin ng 6 na games. Batay nga sa schedule, ang unang window ay gaganapin sa Pebrero ng taong 2024 at pangalawa sa Nobyembre ng taong 2024 at panghuli sa Pebrero ng taong 2025. Kakailanganin ng Pilipinas na makapagtapos bilang pasok dun sa unang dalawa sa ilalim ho ng naturang grupo upang otomatiko itong makapaglaro sa FIBA Asia 2025. Samantala, narito naman ang iba pang mga grupo na kinabibilangan ng malalaki ding makakatunggali ng Pilipinas sa hinaharap na panahon. Sa Group A mga kabombo, yung Australia, Thailand, Korea at South Korea, Indonesia at ganun din. Nakahanay naman sa Group C itong China, Guam, Japan, Mongolia. Group D yung Iraq, Jordan, Palestine, Saudi Arabia at Group E yung Iran, Kazakhstan, India, Qatar at Group F yung Bahrain, Syria, Lebanon, United Arab Emirates. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, ikinabahala naman na rin ng Estados Unidos ang natuklasang pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na nakakabahala ang naunang report ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ukol dito. Anya, ang pagsira sa mga bahura na nagsisilbing habitat ng mga marine life sa West Philippine Sea ay tiyak na magdudulot ng negatibong epekto sa buhay at kabuhayan ng mga tao sa lugar. Sa kasalukuyan, sinabi ng United States top diplomat dito sa bansa na nakikipag-ugnayan na ito sa mga kaalyado ng Estados Unidos upang matulungan ang Pilipinas, partikular na sa pangangalaga sa natural resources nito. Ginawa ni Ambassador Carlson ang pahayag kasunod na rin ng naging expose ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kamakailan na inani ang mga coral sa West Philippine Sea at hinihinalang ang mga Chinese militia ang may kagagawan dahil sa sila lamang ang namamataan sa mga lugar kung saan ito nakita. Kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard ang naging ulat ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, nakikipagtulungan na ang Department of Information and Communications Technology sa iba pang mga bansa upang tugunan ang mga online scam at yung sexual abuse. Dahil naman marami na rin sa mga salarin ay matatagpuan daw sa iba't ibang mga bansa. Ayon nga kay Secretary John Ivan Uy, nakikipagtulungan ang kanilang tanggapan sa mga law enforcement agencies ng iba't ibang bansa para masugpo ng mga online financial crimes. Gayon din ang mas sexual abuse, lalo na doon sa mga bumibiktima ng mga batang Pilipino. Anya, marami sa mga operator na nasa likod nito ay nagtatago sa likod ng extra-territory issues at hindi matatagpuan sa ating bansa dahil pakiramdam nila kung sila ay nag-o-operate mula ho sa ibang bansa ay may mga biktima, wala daw habol sa kanila, pati na yung mga bansang pinanggagalingan ng mga biktima at hindi sila pakikialaman ng mga alagad ng batas. So sa usapin naman ng online sexual abuse, sinabi ni Uy na ipinaalam na ng kanilang tanggapan ang naturang concern sa iba pang mga bansa kung saan matatagpuan yung mga salarin at tinutunto na sila ng mga law enforcers mula naman sa naturang mga lugar at kinukuha yung mga importanteng data na ginagamit para naman sa pambibiktima ng mga ito upang sila ay matukoy ang pinagtataguan. Dagdag pa dito, ang Department of Information and Communications Technology ay magsasagawa naman ng rescue operation para makakuha ng o matulungan yung mga biktima kasama na ang Department of Justice sa pagsasagawa ng naturang aktibidad. Sinabi pa ni Secretary Uy na maraming mga batang nasa gitna ang labis naman ng trauma, ngunit mas pipiliin daw ng mga ito na manatili sa kanilang magulang kaysa naman kunin ng Department of Social Welfare and Development para naman sa kanilang pansamantalang pangangalaga. Samantala, itinanggi ng lider ng umunoy kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated ang paratang sa kanilang grupo na sexual abuse sa mga menor de edad. Ayon kay Vice President Mamerto Galanida, gawa-gawa lamang umano
ang mga aligasyong sexual abuse na ipinasa kay Senator Risa Hontiveros ng Task Force Kapihan spokesperson na si Edelito Sangco na miyembro ng kanilang organisasyon hanggang noong taong 1991. Una nang isiniwalat ni Sangco na isang dating social service organization ang Socorro Bayanihan Services Incorporated nang itatag ito noong 1950s. Subalit nagsimulang mag-iba umano ang grupo noong taong 2017 nang gawing panakipbutas ang organisasyon ng isa sa aktibong miyembro nito na nagngangalang Karen Sanico Jr. Ito ay nang ilunsad ng Duterte administration ang kampanya laban sa iligal na droga. Isa kasi sa 5,000 aktibong mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay kasosyo umano ng dating Municipal Circuit Trial Court Judge na nadistino sa Siargao na kabilang naman sa narcolist na inilabas ni dating Pangulong Duterte. Kung kaya't ginawang kulto ang Socorro Bayanihan Services upang maging human shield ang mga miyembro ng grupo sa iligal na kalakaran. Pinabulaanan naman ng leader ng kulto ang alegasyon ni Sangco at sinabing ang lahat ng ito ay nag-ugat sa away politika. Sa kabilang banda, dumepensa din ang leader ng nasabing Bayanihan Services Incorporated sa maagang pagpapakasal sa mga menor de edad. Anya, na-expose ang mga millennials sa social media kung kaya't minsan ay nahuli ang mga ito ng kanilang magulang na gumagawa ng sexual act kung kaya't may ilan anya na pinapakasal ng maaga, subalit hindi naman pinupwersa ang mga ito. Ipinunto rin ito ang mga ulat mula sa Commission on Population and Development at Philippine Statistics Authority na nagpapakita ng early marriages sa bansa at hindi anya ito mapipigilan. Una nang sinabi ng Department of Justice na sina Galanida Sanico at 11 iba pang miyembro ng kulto ay nahaharap sa mga reklamo kaugnay sa napaulat na pang-aabuso sa mahigit 1,000 mga kabataan. Sa dagdag pa nating balita, dakot tayo dyan sa Senado dahil mahigit 207 billion pesos na kabilang ho sa 2024 budget para sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development lusot na dyan sa committee level ng Senado. At may update na rin tayo doon sa Department of Budget and Management na may pagbabanta yung ilang mambabatas hinggil ho sa ilang mga usapin na nakapaloob naman doon sa contract of service sa Department of Social Welfare and Development. Alamin natin ang kabuuan ng ulat na yan ni Bombo J.C. Galvez. Aprobado na ng Committee on Finance Subcommittee ang proposed 207.37 billion pesos na budget ng Department of Social Welfare and Development. Sa pagdinig, maigpit na binusisi ng mga senador na pinamunuan ni Senadora Amy Marcos ang pondo ng ahensya na pinangungunahan ni Secretary Rex Gatchalian. Inahayag ni Gatchalian na kailangan ng nasabing budget para pondohan ng flagship projects gaya na lamang ng Food Stamp Program at Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay Gatchalian, target na mapagkalooban ng food stamp ang nasa 300,000 na pamilya sa 2024, 600,000 naman na pamilya sa 2025 hanggang mabura umano ang kagutuman sa bansa pagsapit yan ng taong 2027. Samantala, patuloy naman daw ang validation ng DSWD sa mga beneficiaries ng 4Ps matapos na magpatupad ng moratorium sa delisting ng mga miyembrong hindi kwalipikado. Target umano ng ahensya na magkaroon ng 98% disbursement ng 4Ps funds sa katapusan ng taon. Ngunit bago naman naaprubahan, nabahala mga senador sa napaulat na maraming contract of service na social workers sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, suportado niya ang pondo ng ahensya, ngunit anya, marami pa ring social workers ang nakakontrata. Pakiusap ng senador sa DSWD na gawin na silang regular at bigyan ng plantilya. Segunda naman ni Senadora Amy Marcos, base na rin sa kanyang datos, higit sa kalahati ang contractual at job order. According to my data, if I may interject, itong DSWD na dapat nangunguna sa social justice, higit sa kalahati ang contractual at saka JO. Nasa 53.4% ayon sa datos ninyo mismo. At ang katanungan natin, ba't nagkaganon? Pakiusap pa ni Tulfo na baka pwedeng baguhin ng ahensya ang kanilang setup ngayon dahil marami sa kanilang empleyado ang matatagal na hindi pa rin regular. Depensa naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pananaw ni Tulfo na magkaroon ng maraming plantilla positions ay ang kanilang hangad din sa kanilang ahensya. Ngunit dahil tight fiscal space, lagi raw silang hindi nabibigyan ng sapat na posisyon. Yung pananaw nyo, yun rin yung pananaw namin, and we've been asking for more plantilla positions.
But unfortunately, because of the DBM's tight fiscal space, lagi kaming nabibigyan ng sapat na posisyon. Madam Chair, we would gladly welcome that move from the committee. We've made representation, we've submitted numerous requests, pero hindi lang ho talaga kami nabibigyan ng posisyon. Kung matutulungan ho kami, much welcome ho para ho mabigyan na ng sapat na posisyon yung mga matagal na sa department. Paliwanag naman ni Department of Budget and Management Representative Paul Vincent Perocho, halos lahat ng non-permanent position ng DSWD ay sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Nasita naman ni Tulfo ang ginamit na term ng DBM na non-permanent position, gayong maraming social workers sa DSWD ang 15 taong patas ng nagseserbisyo. Ano maramdaman mo kung ikaw ay contractual lang dyan sa DBM? And then every 6 months, pagdating ng bago mag-expire yung kontrata mo, manginginig ka na, matatakot ka na kung i-renew ba ang kontrata mo o hindi, o baka masibak ka na. And then pag nagkasakit ka, wala kang benepisyo, how would you feel? Sige nga. Pagbabanta pa ni Tulfo, nababatikusin niyang DBM sa kanyang programa kapag hindi natugunan ng contract of service ng mga social workers sa DSWD. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, inaasahan ang pagbisita ng mataas na opisyal ng Israeli government dito sa bansa bago matapos ang kasalukuyang taon. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, ito ay bahagi ng inihahandang plano ng Israeli government para sa pagpapalawak ng ugnayan nito sa Pilipinas. Ayon nga kay Ambassador Floss, mayroong 4 na delegasyon na nakaschedule na magtungo dito sa ating bansa. Ang mga ito ay nakatutok sa iba't ibang sektor katulad ng ekonomiya, agrikultura, tubig, emergency response. Marami anya ang mga investor mula sa Israel na nagnanais mamuhunan sa Pilipinas, lalo na sa agrikultura at turismo. At ito ang nais nilang mailapit sa pamahalaan. Ilan sa mga nakahay na pinaplanong kaugnay nito ay ang kauna-unahang Israel to Philippine Economic Meeting, Israel Defense Ministry Meeting at iba pang mga usapin. Samantala, sa dagdag pa nating balita, pinakakasuhan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Bureau of Customs ang mga rice smugglers. Kasama na ang kanilang mga kasabwat sa pagpupuslit ng libu-libong sako ng bigas sa ilegal na pagpasok dito sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pantalan sa rehiyon ng Mindanao. Ginawa ni Speaker Romualdez ang naturang apela kasabay na rin ng mga pahayag na ito at yung buo daw ang suporta nila sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipamigay ang mga nasabat na smuggled na mga bigas sa libu-libong residente ng Zamboanga Peninsula. Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos kasama ang ilan pa mga opisyal ng gobyerno sa pamimigay ng bigas noong araw nga ng Martes. Ipinunto pa ni Speaker Romualdez na hanggat hindi napaparusahan o nakukulong yung mga nasa likod ng smuggling ay magpapatuloy pa rin ang iligal na gawain ng mga ito kahit pa makumpiska ng gobyerno ang kanilang mga naipupuslit na produkto. Bilang kinatawan ng publiko, sinabi ng opisyal na trabaho ng mga mambabatas na tiyakin na mayroong sapat na supply ng kanilang pangunahing pangangailangan na abot kaya ang halaga. Ayon pa kay Port of Zamboanga District Collector Arthur Sevilla, ang ipinamigay na bigas ng Pangulo ay bahagi ng 42,180 sacks ng bigas na nagkakahalaga naman ng 44 million pesos na nakumpiska ng Bureau of Customs noong buwan ng Mayo. Sinabi pa ni Sevilla na ang pagkumpiska at pamimigay ng nakumpiskang bigas ay ito'y pawang mga dokumentado. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Sa karagdagan pa nating mga balita, pinagpapaliwanag ni Ana Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO hinggil sa pagtaas ng kanilang advertising expenses na nasa 340 million pesos ngayong taong kasalukuyan. Ito'y matapos mabatid sa House Budget Briefing ng Philippine Charity Sweepstakes Office na tumaas sa 1,689% ang gastos ng government-owned and controlled corporation sa kabila ng naiulat na nagtamo sila ng net loss na nasa 938 million pesos. Inihayag ni Congressman Reyes
na kumpara noong taong 2022, ang ginastos lamang ng nasabing tanggapan sa advertising ay nasa 19 million pesos, subalit malaki ang kinita. Punto ng mambabatas, dapat pag-isipan muli ng ahensya ang paggastos nila sa advertising dahil malaking halaga ang 340 million pesos. Ani Reyes, sa nasabing pondo may mabibili ng ambulansya na maaaring ipamahagi sa mga nangangailangang mga komunidad, pati na rin ang medical assistance at mga gamot para sa libo-libong mga kababayan natin. Dagdag pa ng mambabatas na hindi katanggap-tanggap ang hindi pagdalo ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles sa nagdaang budget briefing. Umaasa ang mambabatas na dumalo na sa susunod na pagdinig ay dadalo na ito upang masagot nito ang mahahalagang issue na ipinupukol sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, inaasahan ng Administrasyong Marcos ang paglalaan ng 38.75 billion pesos para ho sa pagsisikap nito na maabot ang digitalization sa taong 2024. Sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman na ang iminumungkahing budget para naman sa digitalization ng mga proseso ng gobyerno ay nagmarka ng 60.6% na pagtaas mula ho sa 24.93 billion pesos na pondo ngayong 2023. At anya, ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagbunga naman ng lumalagong digital economy na patuloy na lumilikha ng mga bagong anyo ng trabaho. Kaya naman, at kinakailangan umano ng pamumuhunan sa digitalization ng burokrasya at napakahalaga hindi lamang sa pagpapahusay ng kakayahan, kundi pati na sa pagbuo ng mga dekalidad na klase ng trabaho para naman sa mga Pilipino. Idinagdag pa ni Pangandaman na ang nasabing bulto ng proposed budget ay hahatiin sa 10 na mga ahensya ng gobyerno. Kabilang na rito ang Department of Education na mayroong bahagi na nasa 9.43 billion pesos, Department of Justice 5.55 billion pesos, Department of Information and Communications Technology na may 5.34 billion pesos, ang Department of Finance 3.15 billion pesos, Department of Interior and Local Government na may 2.60 billion pesos at ang National Economic and Development Authority na may 2.08 billion pesos. Ang Judiciary may 1.44 billion pesos, ang Department of National Defense na may 1.12 billion pesos, ang Department of Environment and Natural Resources na may 913 million pesos at yung iba pang mga executive offices na nagkakahalaga naman ho ng 890 million pesos ang naka-allocate na pondo. Ang inisyatibong ito ayon kay Pangandaman ay hindi lamang makakabawa sa red tape, ngunit magkakaroon din ng malaking role sa lumalawak na digital economy ng ating bansa. Iniulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na 3 coastal area sa lalawigan ng Aklan ang naalis na sa red tide. Sinabi ng kawanihan na ang mga baybaying dagat sa Altavas, Batan at New Washington sa Batan Bay ay ligtas na mula sa red tide o sa lason sa karagatan. Sa kabilang banda, nagbabala naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko na nananatili pa rin ang red tide sa ilang coastal areas sa mga lalawigan ng Capiz, Aklan, maging sa Iloilo, Bohol at Zamboanga del Sur. Ayon nga sa nasabing kawanihan, ang mga shellfish na nakolekta at nasuri mula sa mga lugar na nabanggit ay positibo pa rin sa red tide toxin. Ito ay lampas sa regulation limit ng kawanihan at maaaring magdulot ng paralytic shellfish poisoning. Una na rito, ang mga isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas para sa pagkain ng tao basta't ang mga ito ay sariwa at nahugasan ng mabuti bago mailuto at kainin. Inihayag naman ni Bureau of Corrections ng Bureau of Corrections na may kabuuang 118 persons deprived of liberty o mga bilanggo sa Leyte Regional Prison sa bayan ng Abuyog doon sa Leyte ang nakapag-apply para naman sa Executive Clemency. Ang Executive Clemency, mga kabombo, ay tumutukoy doon sa reprieve, absolute pardon at conditional pardon para sa iba na yung iba ay merong parole conditions na nakapaloob. At yung iba naman ay pagpapalit ng sentensya na maaaring ibigay ng Pangulo mula doon sa ipinataw sa kanya dahil naman sa ipinakitang magandang asal sa loob ng piitan.
sinabi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Catapang Jr. na ang mga nag-apply para naman sa executive clemency ay nakausap na ng kanilang mga opisyal, partikular na ng Board of Pardons and Parole at Parole and Probation Administration. Sinabi rin ito na ang mga aplikante ay isa sa ilalim sa serye ng intake interview ng team na binubuo ng mga social worker, chief probation officer at criminology and social work students mula ho sa Burauen Community College at Leyte Normal University at maging sa Tacloban at iba pang mga tanggapan mula ho sa Tacloban City. Sinabi ng superintendent na si Chief Superintendent Alfredo Devaras Jr. na ang pagpapalaya sa mga kwalipikadong bilanggo sa executive clemency ay hindi lamang nakakatulong sa decongestion ng kanilang bilangguan, kundi nagbibigay din ito ng mas maliwanag na pagkakataon para naman sa mga inmate na makasama muli ang kanilang mahal sa buhay. Mula Hunyo 28 hanggang Agosto 24 ngayong taon ay nakapagpalabas na ang Bureau of Corrections ng kabuuan na 880 persons deprived of liberty mula huyan sa naturang penal facility. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, inuulat naman ng Department of Agriculture na ang masamang panahon dahil sa bagyong Guring at Hana at ang habagat ay nagdulot na ng nasa 1.76 billion pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura. Naitala ang halaga ng pinsala sa rehiyon ng Cordillera at Ilocos, Cagayan Valley, maging sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at doon sa Bicol Region at Western Visayas na kung saan ang kabuuang pagkawala ng produksyon ay tinatayang nasa 77,476 metric tons mula sa 68,476 na hektarya ng agricultural areas. Ayon nga sa ulat, 62,060 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng nagdaang sama ng panahon. Kabilang sa mga apektadong produkto ay ang palay, mais, high-value crops, livestock, poultry at ang fisheries habang naitala rin ang pinsala sa mga sistema ng irigasyon at pasilidad ng sakahan. Samantala, iniulat din ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center na ang tulong ay magagamit para sa pamamahagi sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon at Mimaropa tulad ng 64.99 million pesos na halaga ng binhi ng palay, pati na ang 31.75 million pesos na halaga ng buto ng mais at ang 3.83 million na halaga ng high-value crops. Ang iba pang uri ng tulong ay kinabibilangan naman ng 50,000 piso na halaga ng mga gamot at biologics. Gayon din ang Survival and Recovery Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council na may loanable amount o amount na hanggang 25,000 pesos na babayaran sa 3 taon sa zero interest. Pati na rin ang Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar dahil sa pinsala ng nagdaang mga bagyo. Samantala, nakakuha naman ng sapat na suporta si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Sherwin Gatchalian para sa panawagan nito na palisin na ng tuluyan sa Pilipinas ang Philippine Offshore Gaming Operators o yung mga tinatawag na POGO upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa ating bansa. Yan ay matapos nga na makakuha ng sapat na pirma ang committee report nitong si Gatchalian tungkol pa rin sa issue na kanyang mga nailahad at naihain kahapon ang naturang Committee Report 136. Sa ilalim din ng naturang Committee Report ay hinihikayat ang Department of Labor and Employment na maghanap ng alternatibong trabaho para naman sa mga Pilipino na empleyado ng mga POGO operations at maaarian niya nga ilipat sa industriya ng information technology business process outsourcing at maraming iba pa at maging sa manufacturing sa pamamagitan ng wastong koordinasyon. Hinimok din ng committee ang Bureau of Immigration na kansilahin na at bawiin ang working visa na ibinigay doon sa mga dayuhang nagtatrabaho sa mga kumpanya ng POGO dito sa ating bansa at ipatupad ang kanilang deportation alinsunod na rin sa mga patakaran at regulasyon ng ahensya. Batay nga sa ulat ng Philippine National Police, umaabot na sa 4,355 ang kabuuang bilang ng mga biktima ng POGO-related crimes na may kabuuan naman na 903 perpetrators
mula Enero ng taong 2017 hanggang Hunyo 30 ng taong kasalukuyan. Kabilang sa mga krimeng nagawa ng mga taong involved din sa POGO operations ay naitala yung human trafficking, forcible abduction, homicide, illegal detention, kidnapping for ransom, at ganun din yung theft, robbery, extortion, serious physical injuries, swindling, grave coercion at maraming iba pa. Pinunto pa ng senador na ginagamit ng mga kawatan ang POGO operations para naman makapagsagawa ng kanilang mga krimen kagaya ng cryptocurrency scam at love scam na talamak na naman dito sa ating bansa. Samantala, ito namang 20 pesos na kada kilo ng bigas kaya pa ring maabot kung ang subsidiya ng pamahalaan ayon yan sa Masagana Rice Industry Development Program. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan si Bombo Tropio Anwada Jr. Inihayag ng Masagana Rice Industry Development Program ng pamahalaan na kayang ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bawat kilo ng bigas sa bansa. Binigyang diin ni Dr. Frisco Malabanan ang focal person on productivity enhancement na kaya pa daw manong maabot na mapababa at maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Ayon pa sa opisyal, sa ngayon tinututukan anya ng gobyerno sa pagpapadami ng supply sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya kagaya na lamang ng pagtatanim ng mga hybrid rice. Giit ni Malabanan na ang 20 pesos na presyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi para sa lahat kundi para sa mga walang kakayahan na makabili ng bigas sa regular na presyo. Sa ngayon, kaya yan kung isasubsidize ng government yung presyo ng bigas. At yung 20 pesos naman sinasabi ng ating presidente, hindi naman yan para sa lahat Para yan lang doon sa hindi maka-afford bumili ng regular na bigas sa pamilya. Diba? So, ganun ang aming interpretasyon. Dagdag ni Malabanan na sa ganitong paraan mas mapaparami umano ang supply na magre-resulta sa pagbaba ng presyo. But through the modern technologies just like hybrid rice, when you increase the level of production per area, you reduce the cost, you also reduce the cost per kilogram of palay, which ultimately result to lower production cost on a per kilogram of palay. Ako bilang farmer, kaya ko na mag-produce ng less than 10 pesos per kilogram na cost of production. Kasi nakaka-yield ako ng more than 10 tons per hectare sa Nueva Ecija. That's why yun ang layunin natin. Sa hybrid, ma-attain ang 10 metric tons. Matatanda ang sinabi naman ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na kailangan lang pataasin ang productivity ng agrikultura sa bansa. Anya, malaking tulong sa pagpapataas ng productivity ang pag-invest sa pagpapabuti ng irrigation, pest control, logistics at subukan ang mga modern high-yielding variety ng mga palay na resilient sa climate change. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Samantala, dumako na tayo sa mga balita mula sa ating lalawigan ng pagtaas ng National Food Authority ng buying price sa aning palay ng mga magsasaka, magkakaroon ng pooling effect sa pagbili ng palay ng mga traders ayon huyan sa Federation of Free Farmers. May detalye at kabuuang ulat ang Bombo Radyo Kawayan. Tataas ang kita ng mga magsasaka sa desisyon ng National Food Authority o NFA na dagdagan ng 4 na piso ang buying price sa aning palay ng mga magsasaka. Pumalo na sa 23 pesos bawat kilo ang presyo ng dry na palay habang 19 pesos naman ang sariwang palaya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, sinabi niya na ang hakbang ng NFA ay magbibigay ng dagdag na kita sa mga magsasaka. Magkakaroon din ito ng pooling effect sa pagbili sa palay ng mga traders. Sinabi pa ni Ginoong Montemayor na makakatulong din ang dagdag na 4 na piso sa buying price ng NFA upang mapataas ang buffer stock dahil mas maiengganyo ang mga magsasaka na sa kanila magbenta ng ani nilang palay. Makakatulong yan sa susunod na taniman. Kasi siyempre, pagka alam ng farmer na, uy, ang ganda ng presyo ng NFA ngayon, most likely sa right after aani ang ating mga magsasaka dito sa mga buwan towards the end of September, October, at saka November, maraming maingganyo na magtanim agad muli para sa susunod na palagad na harvest. So it will improve
yung possibility po ng mas mataas ang magiging production po natin ng palay at saka ng bigas sa susunod po na taon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Maki-update tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dun sa kababayan ho nating nawawala matapos na matabunan ng gumuhong lupa dun sa Norala, South Cotabato. At may pinatupad na rin ho na forced evacuation sa mahigit 60 pamilya. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radio, Coronadal. Patuloy na pinaghahanap sa ngayon ng search and rescue team ang isang individual na natabunan ng gumuhong lupa dahil sa nangyaring landslide sa Purok, Lamfugon, Norala, South Cotabato. Ito ang inihayag ni Mayor Clemente Fidoc sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilalang missing na si Flory Sakin, 37 years old at residente na nabanggit na lugar. Ayon kay Mayor Fidoc, nangyari ang landslide kasabay na pagbuhos na malakas na ulan kung saan agad din ay pinatupad ang forced evacuation sa mga residente sa nasabing sitio upang maiwasan ang karagdagang casualties o maging ligtas ang mga ito. Sa ngayon, nasa higit 6 na po mga pamilya na lumikas ay pansamantalang nanunuluyan sa barangay gymnasium. Ipinahayag naman ng alkalde na bibigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya gaya na pagkain at iba pang pangangailangan ng mga ito. Tumulong na rin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office South Cotabato at Philippine Red Cross South Cotabato Chapter. Naniniwala naman ang opisyal na isa sa mga dahilan kung bakit nangyari ang landslide sa lugar ay ang patuloy na pagputol ng kahoy dahil ang pangunahing pangkabuhayan ng mga indigenous people sa lugar ay pag-uuling. Napagalaman na nasa higit 3 ektaryang bundok ang apektado ng landslide kung saan nasa 40 feet ang hukayin upang ma-recover o mahanap ang nawawalang residente sa nasabing lugar. Mamamayan lalong-lalo na dyan sa Barangay Tinago, sa may sityo Lampugon, na yung mga lumikas nating mga pamilya, wag nating pilitin na magbalik doon hanggat walang advice yung ating MGB, no? Para hindi po tayo malagay sa alanganin, para maiwasan natin ang mga sakuna na hindi natin inaasahan. So dapat nakikiusap po ako sa ating mga pamilya dyan na lumikas na wag munang bumalik doon sa kanilang mga tahanan hanggat inaayos pa natin. Inyo na pakinggan ang tinig ni Mayor Clemente Fidoc ng Norala, South Cotabato. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Danhart Militar nag-uulat para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Philippine Army naman pinangalanan na ang sundalo na nasawi sa engkwentro doon sa Iloilo, habang ang militar naman nananawagan sa mga natitirang rebelde na sumuko na sa otoridad. May mga nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa natitira pang mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa kabundukan ng bayan ng Lambunao, Iloilo na isuko ang kanilang armas at magbalik loob sa pamahalaan. Ito'y matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng armadong grupo at militar sa Barangay Hayubo, Lambunao, Iloilo kung saan muling nalagasan ang miyembro ng militar at isang nasugatan. Ang nasawi ay si Private First Class Mars Echevarria, residente ng Kabakalan, Negros Occidental, at sugatan naman si Private First Class Jumaril Yeses ng Kawayan, Negros Occidental, pawang kasapi ng 82nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa pareham ng Bombo Radio Iloilo, kay Lieutenant Colonel G.J. Javines, Chief ng Division Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na patuloy ang ginagawang security operation ng kasundaluhan laban sa teroristang New People's Army.
Binigyang diin ni Havines na wala ng puwang ang mga rebelde na nangingikil sa buhay ng mga magsasaka. Ani Havines, malaki ang tulong ng Executive Number 70 o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, gayon din ang komerasyon ng kababayang sibilyana. Samantala, nanawagan naman si Havines sa mga miyembro ng armadong grupo na ibaba ang kanilang sugatang kasamahan sa nangyaring engkwentro upang mabigyang lunas. Dagdag pa nito na bukas ang pamalaan na tanggapin ang mga nais magbalik loob ng mga rebelde at handa silang tumulong para sa kanilang pagbabagong buhay. Oo, yung ating patuloy na panawagan ng ating Division Commander, Major General Marion R. Sison, is ang mga natitira mga armadong NPA dyan sa kabundukan, mag-surrender na, and tanggapin nila yung programa, napakaraming programa ng gobyerno para sa kanila. Si Lieutenant Colonel GJ Havines. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung pagkasira daw ng bahura dyan sa Iroquois Reef, malaking banta para sa local production ng isda sa buong kapuluan. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Dagupan. Nakakalungkot. Ganito isinalarawan ni Jubes de Jesus, marine scientist ng Oceana Philippines, ang naitalang pagkasira ng mga bahura sa Iroquois Reef dulot ng pinaghihinalaang massive harvesting na ginawa ng mga Chinese maritime militia vessels. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni De Jesus na ang patuloy na pagkasira ng mga coral reef sa West Philippine Sea ay hindi lamang naitatala sa Iroquois Reef, subalit maging sa iba pang mga bahagi nito. Anya na nakakalungkot ang naturang pangyayari sapagkat maraming benepisyong na ibibigay ang mga bahura, lalong-lalo na sa pagsisilbi bilang tahanan at itlugan ng mga isda at iba pang mga yamang dagat. Saad pa nito na nakababahala ang mga ulat na kinayod ang mga bahura sa Iroquois Reef na isang bagay naman na makaka-epekto ng malaki sa muling paglago ng mga ito, kaya naman maaring abutin ng ilang dekada bago maibalik sa dati ang bilang at kalagayan ng mga bahura sa lugar. Nananawagan naman ito sa pamahalaan na matutunang tutukan ang pangangalaga at pagprotekta sa mga coral reefs. Napakarami ng isla or coral reefs din yung nasira at natambakan na sa West Philippine Sea. Nakakalungkot kasi napaka-importante ng ating mga coral reefs kasi marami silang mga ecosystem services na pinoprovide. Tulad na lamang na tahanan yun at itlugan ng mga isda, di pa pang mga yamang dagat. Kaya kapag nasira sila, konektado yun sa pagbaba din ng pwedeng produksyon ng isda, mas lalo na ang West Philippine Sea ay doon ang gagaling yung supply ng ilan sa mga pangunahing isda natin. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan na para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala sa pagsasara ng trading ngayong araw ang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos 81 centavos. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos and 25 centavos. Singaporean dollar ay pumapalo ng 41 pesos 63 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay may katumbas naman na 15 pesos and 13 centavos. Ang euro mga kabombo ay 60 pesos and 64 centavos, batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation,
nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 96 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. This